First, ang ano po natin, procurement law, yung Republic Act 9184, still enforced until September 21 of this year. Kasi po pinalitan na siya ng Republic Act 12009, yung New Procurement Act. Kaya lang po, nung na-publish po yung forms for 12009, binigyan tayo ng 3 buwan para po gamitin yung 12009. So, yung po mga nagdaang bidding for locally funded projects, ang enabling law po yung Republic Act 9184. So, ang default mode of bidding po is competitive bidding. So, pagkatapos po na meron na po tayong listahan, we are allowed to do early procurement activity based on the projects listed po sa NEP. So, as early as October, pwede na po tayong mag-bid, pero short of award. Pero pag lumabas po yung GAA at parehas naman po yung project na nakalista sa NEP at saka GAA, pwede na po tayong mag-award. Ang proseso po, may pre-procurement activity. After that, ipopost na po yung advertisement sa website ng DPWH at saka sa PhilJeps. Nandun po yung schedule ng pre-bid, submission of bids, and all other activities. So pag nag-submit na po ng bid, irarank po yan kung alin po yung lowest bid as evaluated. At yung pong lowest bid po, yun po ay sasubject sa post-qualification. Pag pumasa po yung lowest bid ng post-qualification, magkakaroon po ng resolution of award at pagka po yun wala namang nag-motion for reconsideration, siya po ang issue ng notice of award subject sa submission ng documents. After po ng notice of award, ikokontrata na po yun at mag-issue po ng NTP. Yun po ang in a nutshell yung proseso. Thank you po sa response nyo. Bale sa pagkaintindi ko, parang broadly, 5 steps to. Meron yung pre-qualification and eligibility, i-check yung mga i-assess yung bidders, no? May bid submission and opening. Ito yung period by which pwedeng makapag-submit ng bids. Merong bid evaluation. After makuha yung bids, ay i-assess yung sino yung most technically, financially responsive the bid. Ideally, sino yung pinakamababa. Tapos post-qualification, i-check na no, kung ano yung verifications necessary para before award yung bid. And then yung contract award. Tama po ba to, Mr. Chair? Meron lang po akong gustong linawin. Doon po sa ating 9184 tsaka 12009, tinanggal na po yung pre-qualification phase. Ang meron po tayo yung eligibility. So, mag-advertise po tayo, yung may mga gustong sumali po, isa-subject po natin yan sa eligibility process. Pagka po yung na-considered as eligible, yun po yung mga contractors na pwedeng mag-submit ng bid. So, magkakaroon po tayo ng pre-bid conference para i-clarify kung ano po yung mga hindi nila naintindihan dun sa plano, technical aspect, at saka legal and other aspects. Pagka po natapos yung pre-bid, you are given at least 12 calendar days for the scheduled opening of bids. Pagka po wala naman hong nag-request ng extension, yun na po yung opening of bids po natin 12 days after the pre-bid conference. So pag na-open na po, irarank yan as to the lowest bidder as evaluated, yun po ang masasubject sa post-qualification.